Matindi ang panganib ng storm surge sa Ormoc, Kinyangan, Ragay, Gulf sa Albay at Lamon Bay sa Atimonan. Mula sa ating mga nakalat na detalye mula sa Pag-asa, unang tumama ang bagyo sa Ginawan Eastern Samar 4:14 na madaling araw. Alas 7 na umaga, naglandfall naman ito sa Kaisolo. Batay sa datos ng Joint Typhoon Warning Center o JTWC, pang-apat ang bagyong Yolanda sa pinakamalalakas sa bagyo sa kasaysayan ng buong mundo. Anim na beses itong tumama sa lupa kasama ang naglalakihang alon, bunsod ng malakas na hangin dala ng unos. Higit sa 6,000 buhay ang nalagas sa pagbayo ni Yolanda. At ang dagok na ito, tumatak sa bawat Pilipino. Isang pangingisda sa mga inaasahang kabuhayan ng mga taga-Eastern Visayas. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, libu-libong bangka ang nasira at nawala dahil kay Yolanda. Dagat ang bumawi sa 11 kaanak ni Mang Eduardo, isang mangingisda. Ngunit sa kabila nito, sa dagat pa rin niya nakita ang muling pagsibol ng pag-asa. Una, after mahanap namin yung mga patay, parang nawalan na kami ng pag-asa kasi sa dami ng namatay, tapos sa hirap ng pagkain, medicine nung time na yun. Dahil nagugutom na kami, we decided na maghukay doon sa nasirang bahay para makuha yung meron kasi kaming mga lambat na before sa Yolanda. Yun ang ginamit namin. Sa tulong ng Project Ahon ng BFAR na ipamahagi ang libu-libong bangka para matulungan ang mga naging biktima ng bagyo, hindi lamang dito sa Tacloban kundi pati na rin sa ilang bahagi ng Visayas at maging sa Palawan. At isa nga si Mang Eduardo sa mabilis na nakatanggap ng tulong. Yung sa Ahon, binigay agad. Siguro 1 week after. Yung first batch, mabilis. I belong to the first batch na nabigyan ng mga material. Higit sa 3 milyong pamilya ang naapektuhan ng bagyong Yolanda at humigit kumulang 900,000 dito ay na-displace na at ang iba naman ay nananatili pa rin sa mga bunkhouse tulad nito. 27 bunkhouse ang itinayo dito sa Kaibaan sa Tacloban at kada bunkhouse ay mayroong 24 units sa loob. Yung lugar dito napaka-organized kasi nakahiwalay yung lutuan nila dun sa kanilang mga kwarto, sa kanilang tinitirhan. Nakahiwalay din yung mga CR dito sa kanilang mga bahay para mas madali nga naman at mas magamit nila yung space nila doon sa kanilang tinitirhan. So ito, puro babae, pambabaeng mga areas, yung nandito natin makikita mga toilets at sa kabila, yung mga panlalaki na banyo. Tinatayan 2,000 tao ang gumagamit ng 200 palikuran dito. Ang isa pang nakakatuwa dito sa mga residente ng bunkhouse area, meron silang schedule ng mga cleaners. Ibig sabihin nito, talagang nagtutulong-tulungan sila para mapanatili yung kalinisan dito sa kanilang lugar. Pati ang pagnenegosyo, unti-unti nang lumalago dito. Gaano ka nakatagal nagtitinda ng hotcake dito? Mga 5 araw or 4 pa lang. Okay. Kakasimula ko pa lang. Kumusta na ng benta? Okay naman. Nakaka ng 50 pesos bawat araw. Bakit ito pala yung naisip mo? Pinakamadaling ayoko lang po kasing yung pera ko mapunta lang sa wala. Batid ng mga banyagang volunteer na hindi sapat ang masisilungan upang tapalan ang bangungot ng nakaraan. Kaya naman patuloy pa rin ang kanilang mga recreational activity para sa mga batang nakaligtas sa hagupit ng dilubyo.
So the activities that we focused on are having fun games for the kids to play, and it's just to bring joy and for them to have fun for a few hours. And we also have arts and crafts that we do. So we try to come and play sports activities, and we want them to be able to enjoy and have a good time. A different way to bond with them outside of the work that we do. Ito naman ang mga transitional shelter sa Barangay 101 New Kawayan sa Leyte. Dito muna inilipat ang 150 pamilyang nasalanta sa Barangay 88 sa Tacloban habang itinatayo pa ang mga permanenteng pabahay para sa kanila. Parang maganda ng pakiramdam namin. Dahil pag lumalakas ang hangin at saka ulan, hindi na namin nararanasan yung naranasan namin dun sa tent. Na pag lumalakas, ang tent namin parang lilipad ng mataas at pati yung trapal ng tent namin. Walang kuryente dito kaya gumagamit ang mga residente ng solar-powered lamps na ipinaabot ng international non-government organizations. Ang mga gulay namang itinatanim nila dito, sapat lang para sa kanilang mga kumakalam na sikmura. Kaya lang, ang problema namin dito, ma'am, wala kaming pang-umpisa lang ng puhunan para kami makapagsimula sa pamumuhay namin. Ayon sa World Health Organization o WHO, 800,000 tao ang nagkaroon ng mental health condition dulot ni Yolanda. At 80,000 dito, hindi pa rin nabubura ang malagim na alaala. Kaya naman malaking tulong ang mga simpleng pagtitipon-tipon ng mga residente sa transitional site na ito sa Barangay New Kawayan. Deklara natin mabuti po ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Higit sa 400 paaralan ang nasira mula sa mga rehiyong naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Isa na nga rito itong San Jose Central Elementary School. Dahil sa pinsalang natamo nito, naantala ang mga klase na umabot ng hanggang halos 3 buwan. Pero sa tulong ng mga temporary classrooms mula yan sa Red Cross Society of China, ay muling nagbukas ang klase noong January 6 upang maipagpatuloy pa rin ng mga bata ang kanilang pag-aaral. At ngayon, mayroon ng 2 bagong silid-aralan ng eskwelahan. Pero ang problema lang dito sa mga temporary classrooms namin kasi ang init. Wala pa kasing kuryente yung school namin. Kaya medyo ang mga bata nagkakasakit, inuubo, sinisipon. Pati rin yung mga teachers nag-high blood din dahil sa init. Ganun yun. Kung ang mababang paaralan sa San Jose sa Tacloban ay nagkasira-sira, ang isang ito naman sa Tanawan sa Leyte, wala ni isang silid-aralan ang natira. Andito tayo ngayon sa Santo Niño Elementary School. Itong area na ito, yung buong kabahaan na yan, ay binubuo ng mga classrooms. Pero pagdating ng storm surge sa daladala ng Bagyong Yolanda, totally na washed out yung mga silid-aralan ng mga bata. Pero sa ngayon nakikita naman natin na unti-unti na rin sinisimulan yung pagtatayo ng panibagong mga classrooms sa tulong na rin yan ng isang pribadong kumpanya. Habang ginagawa pa ang mga bagong classrooms, nagtayo muna nito nga makeshift classrooms at ito ay gawa sa kahoy, pansamantala muna ito nga silid-aralan ng mga estudyante dito sa Santo Niño Elementary School. Bukod sa mga silid-aralang yari sa kahoy, ginagamit rin ang mga tents katulad na lamang nito bilang temporary classrooms ng mga estudyante. Naging matibay naman ang San Fernando Central Elementary School sa malalakas sa ulan at hanging dala ni Bagyong Yolanda. Kaya nang matapos ang unos, ginawa muna itong evacuation site. Pero Enero ngayong taon, balik eskwela na ang mga estudyante rito. Tapos na yung Yolanda, finish na, no? So we moved on already. So, in case mayroon na naman kasi we have climate change, nag-iiba-iba yung panahon natin. At nito lamang Hunyo, iniangkla na ng eskwelahan ang disaster preparedness sa kanilang curriculum. Maging ang 135 taong simbahan ng Santo Niño de Tacloban napuruhan. At nitong Pebrero lamang ay sinimulan na ang rehabilitasyon nito. Ito ang plaza ng Tacloban. Noon, ito ang nagsilbing evacuation site para sa ating mga kababayan. Pero ngayon, ito na ang temporary church dito sa Tacloban.
Malayo man sa dagat, hindi naman sinanto ng malalakas na hangin ang simbahang ito sa Tanawan. Ito ang Assumption of Our Lady Parish na matatagpuan dito sa Tanawan, Leyte. Higit 300 taon na ang simbahang ito at nalagpasan na rin ito ang maraming bagyo at maging ang nangyaring tidal wave noong 1897. Ngunit sa lakas ng bagyong Yolanda, nagawa nitong tuklapin ang bubong ng simbahan. Pero makalipas naman ng isang taon ay naisaayos na rin ang pinsala at nagbalik na rin ang operasyon ng simbahan. Disyembre naman ng taong 2013 noong naglagay ng mga karatulang no-build zone, 40 metro mula sa mabababang dalampasigan sa Leyte. Ngunit hanggang ngayon, marami pa rin ang nananatiling nakatira sa mga buffer zone na ito. Dahilan kung bakit minadali na rin ang paggawa ng mga bagong seawall sa probinsya. Ito yung lumang seawall na nasira dahil sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Kitang-kita nyo naman, halos nagkapira-peroso talaga ito. Ngayon, eto naman yung bagong seawall na ginagawa at patuloy pa rin ang construction dito. Sa Barangay 88 sa Tacloban na itala ang pinakamalaking death toll noong dumaan ng bagyo. Kaya ngayon regular na ang kanilang evacuation drills at pagtatanim ng mga bakawan sa dalampasigan. Base sa pag-aaral ng United Nations Development Program o UNDP, 2.3 hanggang 4.7% sa ating gross domestic product ang nawawala sa tuwing may kalamidad dito sa ating bansa tulad ng lindol at bagyo. Pero higit pa rito ang iniwan danyos ni Yolanda. Mayroong 167 billion pesos na budget para sa 4 na primary rehabilitation areas. Pasalamat ako, buhay pa ako. Tapos, pasalamat ako, maraming binigyan kami ng relief. Unti-unti nang bumabangon ang Santo Niño Elementary School dahil sa mayroon naman JICA na 8-story na 8 classroom na ibibigay sa amin. Kahit tapos na yung bagyo, patuloy pa rin yung Pasko, masayang Pasko. Isang taon na mula nang maganap ang trahedya. Masalimuot man ang mga iniwang bakas ni Yolanda, ang mga ito pa rin ang magpapaalala sa atin ng mga aral ng nakaraan at ng bawat kwento ng bayanihan. Ako po si Amor La Rosa, Tindog, Pilipinas.